Maski man si Draymond Green ay hindi napigilang puriin ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagkuha kay Luke Kennard sa trade deadline. Ayon pa mismo kay Draymond Green sa kanyang podcast, ito isang magandang move na ginawa ng Los Angeles Lakers sapagkat ang dagdag perimeter shooting ay isa sa mga kinakailangan ng Los Angeles Lakers. At given na itong si Luke Kennard ay isa sa mga pinakamagaling na shooter ngayon sa NBA, ay napakaganda ng kanilang ginawa. Pero malaking questionable ang kanyang depensang maibibigay sapagkat itong si Luke Kennard ay kilalang hindi magaling dumepensa. Gayunpaman mga idol, sinabi niya na marami na mga plays na po pwedeng i-draw si Coach JJ Redick sa kanya. Paniguradong mayroong gagawin si LeBron ng mga plays para sa kanya, si Reeves at si Luka Doncic. Paniguradong magkakaroon ng maraming open shot itong si Luke Kennard dahil sa kanyang mga teammates. Ang malaking red flag lang dito ay yung depensa. Sa pangkabuuan, okay naman to mga idol ayon pa mismo kay Draymond Green. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Jackson Hayes sa pagtulak sa mascot ng Washington Wizards. Yung pabirong pagtulak ni Jackson Hayes ngayon ay papunta na sa legal action. Ayon sa impormasyon via TMZ, ang tao na nasa loob ng mascot na iyon ay magsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon pa mismo sa mascot ay nagtamo siya ng seryosong injury sa kanyang katawan dahil sa pagtulak ni Jackson Hayes sa kanya. At ngayon yung kinuha pang abogado mga idol ng mascot ng Washington Wizards ay ang abogado pa ng kanyang fiancé na nanalo rin sa domestic violence laban sa kanya, kung saan sinestensyahan ng 3 taon na probation at nasa mahigit 450 na community works. Minsan yung mga mascot ay nangtitrip sa mga manlalaro. Pero syempre, nasa tamang lugar. Si Jackson Hayes, mali ang kanyang ginawa sapagkat wala sa lugar ang kanyang ginawang biro. Kaya sa ngayon mga idol ay posibleng nga akong mag-demand ng compensation itong mascot ng Washington Wizards dahil sa kanyang ginawa. Masama ang loob ni DeMar DeRozan na siyang nagresulta sa paghampas niya ng mineral water bottle. Naiinis na itong si DeMar DeRozan sa kanilang 13-game losing streak. Pero kung ating titingnan sa kanilang stats ay hindi naman masyadong maganda ang kanyang naibibigay na performance. Napaka-consistent, minsan malaki, pero mas marami ang 6 points, 5 points, 13 points at sa kanilang pinaka-latest na laban ay 8 puntos lamang. Sa ngayon ay hindi po maiiwasan ng mga NBA fans na isipin na baka gumagawa na lamang sa ngayon ng issue itong si DeMar DeRozan para ma-buyout siya ng Kings at mapunta siya sa ibang kupunan.